Alright mga kapatid, may usap-usapan at bali-balita na si China President Xi Jinping ay inatake daw ng stroke, 'no? Ito ay papanoorin natin. Bibigyan natin 'to ng reaction video. Ito mula kay Kian Thoughts, mga tol. Bago natin 'to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Na-stroke at malubhadi umano ang kalagayan ngayon ng presidente ng China. Mhm. Nako, kalat na kalat ito ngayon sa social media. Masamang mag-isip ng hindi maganda sa kapwa pero alam ko na marami sa inyo ang curious at siguro ay matutuwa kung totoo nga ang balitang ito. Grabe. Lalo na yung mga kababayan natin dyan na sobrang gigil na sa ginagawa ng China. So eto na nga, kumakalat ngayon ang mga bali-balita na inatake ng stroke ang leader ng China na si President Xi Jinping. Ayon sa mga leak o kumakalat na mga report, naganap di umano ang insidente sa kasagsagan ng pagtitipon ng mga matataas na mga leader ng Chinese Communist Party o CCP. Mhm. Ang siste, ayon sa lumabas na mga ulat sa Epoch Times na kilalang kritiko ni Xi Jinping, malubhang-malubha raw ang kondisyon ng presidente ng China at sinasabing naghihingalo na raw ito. Okay mga tol, disclaimer ha, hindi tayo nagbabalita at wala tayong ibinabalitang kumpirmado mga tol. Tayo ay nagbibigay lamang ng reaksyon at ganoon din naman si Kian Thoughts mga kapatid. Inire-report lang naman kung ano yung kanyang mga nasagap, nakuhang bali-balita at ayon sa report ng di umano mga tol. Pero ito ay hindi kinukumpirma o walang pagkukumpirmang nagaganap ha. Ang inyong pag-unawa ay mahalagang-mahalaga sa bagay na 'to, Ang malaking katanungan sa ngayon ay kung may katotohanan nga ba ang mga balita na ito. 'di ba? Ako po si Roy Z and welcome sa Alamin Glenn natin 'yan. Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Ayon sa post ng US Civil Defense News noong July 17, 2024, ito ay isang account sa social media na X o dating Twitter. Nakaranas ng malalang stroke si Chinese President Xi Jinping. Unconfirmed. Sa post naman na ito ng isa pang X-user, isang haka-haka ang mabilis daw na kumakalat ukol nga sa insidenteng ito sa kasagsagan ng meeting ng CCP 3rd Plenary Session na dinaluhan ng mga matataas na leader ng bawat partidong politikal sa buong China. Ayon sa post na ito ay nag-collapse di umano ang presidente dahil sa stroke at kinakailangan pang tulungan ng mga staff sa loob ng plenaryo. Mhm. Kalakip pa nga sa post na ito ang larawan kung saan makikitang nakapikit at hindi maunawaan ang ekspresyon ng mukha ni Xi Jinping. Pero yung picture na yun matagal ko nang nakikita sa Google yun, eh. 'Pag nag-e-edit na ako ng thumbnail mga tol, 'di ba ang tagal na natin nagre-reaction, parang last year pa ata nakikita ko na yung photo na yun, eh. Sinasabing ang mga report na ito ay unang lumabas sa YouTube channel ng isang Jennifer Zheng na isang human rights Chinese journalist at matinding kritiko ng presidente ng China. Lalo pang nakakuha ng atensyon ang mga unconfirmed na reports na ito noong Miyerkules nang i-report naman ng Epoch Times ang parehong insidente kung saan sinasabing na-stroke nga etong si Xi Jinping. Mhm. Si Jennifer Zheng din ang nasa likod ng mga pagpapakalat ng balita na pinatalsik daw sa pwesto at inaresto pa ng mga militar si Xi Jinping matapos itong bihira ng makita sa publiko way back 2022 na So mahilig pala sa fake news si Jennifer Zheng. kalaunan ay napatunayan naman na isa palang fake news. Oo. Mas lalo ngang lumala ang report sa headlines naman ng isang Russian news agency na RU News 24 na ang sinasabi ay mayroong malaking trahedya ang naganap sa China. Malubha raw ang lagay ni Xi Jinping at parang malapit na raw itong
mamatay. Ooh. Isa pang Russian outlet na Hibini ang nag-report naman ng ganito. He is on the verge of death. Doctors are now fighting for his life nang tinutukoy nga ay si Xi Jinping. Hindi naman ito mga to. Sa post naman ng isang news outlet na nagmula sa Ukraine, sinabi ng political analyst na si Oleksiy Buryachenko na kung may katotohanan man daw na malubha na ang lagay ni Xi Jinping, malaking malaki ang magiging impact nito, lalo na pagdating sa digmaan ng Russia at Ukraine. Dagdag pa ni Buryachenko, hindi na kailangan daw kumilos pa ni Trump o ni Biden kung sino man ang mananalo sa dalawang ito upang i-destabilize ang bansang China. Walang konkretong impormasyon at ebidensya ang mga kumakalat na mga balitang ito sa social media. Bukod dito ay tikom ang bibig at wala ring naging komento ang mga Chinese officials hinggil sa usapin na ito. Hindi ito ang kauna-unahang beses na nagkaroon ng mga espekulasyon tungkol sa kalusugan ng presidente ng China. Sa katunayan, taong 2021, ayon sa report ng Times of India, nagsuffer ng cerebral aneurysm si President Xi Jinping at kinailangan daw itong isugod sa ospital. Matindi yan, cerebral aneurysm. Gayunpaman, mas pinili di umano ng Chinese leader na gamutin ang kanyang sakit sa pamamagitan ng mga traditional Chinese medicine kaysa sumailalim sa mga surgery o operasyon. Nagkaroon nga ng mga usap-usapan tungkol sa kalusugan ni Xi Jinping nang magsimula itong umiwas sa mga meetings, lalo na sa mga leader ng iba't ibang mga bansa na bumibisita rito sa kasagsagan ng pandemya hanggang sa pagpasok nga ng Beijing Winter Olympics. Samantala, base naman sa report ng Reuters, ang mga larawan na kumakalat kalakip ang mga usap-usapan ng pagkakaroon ng stroke ni Xi Jinping ay kuha pa noong March 2024. Sa closing session pa ito ng National People's Congress. Okay. Ang larawang ito, kung saan umiinom sa tasa ang Chinese leader, ay kuha pa di umano ng isang Reuters photographer. Ang ikalawang So sabi niya matagal ko na nakikita yung mga photos na yan. larawan naman kung saan nakapikit ang mga mata ni Xi Jinping ay inilithala naman ng Associated Press kung saan sinasabing nag-react lamang ito sa kanyang ininom. Masyado mapait o kaya mainit. Ayon pa sa Reuters, miscaptioned lamang ang larawan na ito at hindi raw ito nagpapakita ng insidente kung saan na-stroke ang presidente ng China. Lumalabas na ang naging source lamang pala ni Jennifer Sheng sa kanyang pinapakalat na mga balita ay ang video ng isang Chinese journalist na si Zhu Xiaohu na nagsabing isinugod daw sa ospital ang Chinese president matapos itong ma-stroke na wala rin namang basihan. Sa ulat naman ng The Nation na isang pahayagan sa Thailand, sinabi nito na fake news lamang ang mga kumakalat na report kung saan inatake ng stroke si Chinese President Xi Jinping. Makikita kasi sa national TV ang Pangulo na nagpa-participate sa 20th Central Committee of the Communist Party of China noong ika-18 ng Hulyo, Kailan lang taong yan? kasalukuyan. Isang araw ito matapos nga na kumalat ang mga issue ukol sa pagkaka-stroke ng Chinese President. Ayon pa sa ulat ng CCTV na isang Chinese state media, nag-deliver pa nga ng isang napaka-importanting mensahe ang kanilang presidente sa meeting na ito sa kanyang partido sa Beijing. Para sa inyo mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa Alam nyo mga tol, no? Talagang yung mga ganitong disinformation, misinformation, kalat talaga yan sa daigdig, di ba? At gagawan ka ng balita o kung ano man ang pwedeng ibalita sa'yo. Lalong-lalo na ako marami naiinis sa'yo mga tol, no? Nangyayari yan, hindi lang naman kay Xi Jinping, pati rito sa presidente natin at sa iba pang mga presidente at sa iba pang mga individual. Lahat tayo pwede maging biktima ng ganito mga tol. Pero ito lang ang lagi natin tatandaan bilang isang tao, mga tol, kailangan maging matalino tayo, maging vigilant. Dapat hindi tayo madaling mauto. Bago tayo maniwala sa isang balita, hanapin muna natin sa iba't ibang mga ano yan, sa iba't ibang mga news agency o kaya ibang balita kung ito ba'y totoo na ibalita, naganap ba talaga.
'di ba? Kung magre-react ka, react ka lang na may question mark. Ibig sabihin pati ikaw nagtatanong. Kaya nga nilalagay natin minsan sa mga title natin o thumbnails, merong question mark. Ibig sabihin hindi natin siya kinukumpirma. Nagtatanong din tayo kung ito ba ay totoo o hindi, mga tol. Kaso yung ibang mga tao, no, hindi rin naman sila marunong, parang no read, no write ata sila o kaya talaga mahina ang reading comprehension nila. No, naniniwala agad-agad sila doon sa nakalagay na hindi nila pinapansin kung may question mark ba o wala. Akala nila fake news na agad, 'di ba? So hanggang sa muli mga kapatid, ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Showball D. Peace out.